very positive naman ito, mga kapiksi, no? So, unang-una, syempre, blessing. Yay! And meron tayong origin. Ito guys, no, parang sinasabi dito na kapag may itinanim kayo, meron kayong aanihin na blessing, mga kapiksi. Pag may itinanim, may aanihin guys. Pero itong mga pananim nyo guys, kailangan inaalagaan nyo yan sa isip nyo guys, okay? So, you have to feed your mind with positive thoughts, with gratitude, mga kapiksi. Kailangan nagpo-focus tayo palagi sa pagpapasalamat, sa kasaganaan, kahit ano pa yung na-experience natin sa buhay natin. Kasi sa hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong April 1 to 15 para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo or mga mensahe sa inyo, Cancer. Mayroon tayong origin, mga kapiksi. Mayroon tayong blessing. Wow! Grabe. And mayroon tayong evidence, guys. So, very positive naman ito, mga kapiksi, no? So, unang-una, syempre, blessing. Yay! And meron tayong origin. Ito guys, no, parang sinasabi dito na kapag may itinanim kayo, meron kayong aanihin na blessing, mga kapiksi. Pag may itinanim, may aanihin guys. Pero itong mga pananim nyo guys, kailangan inaalagaan nyo yan sa isip nyo guys, okay? So, you have to feed your mind with positive thoughts, with gratitude, mga kapiksi. Kailangan nagpo-focus tayo palagi sa pagpapasalamat, sa kasaganaan, kahit ano pa yung na-experience natin sa buhay natin. Kasi sa reality natin guys, no, pwedeng yung iba sa inyo nakaka-experience ng kasaganaan, kaluwagan sa buhay, pero yung iba sa inyo pwede rin nakaka-experience ng mga problema, kalungkutan, or kagipitan sa buhay, mga kapiksi. But always remember guys na everything is changeable and malleable. Ibig sabihin lahat pwedeng magbago sa buhay natin. And yun nga sinabi ko sa inyo, kung ano yung tinanim nyo, yun din yung aanihin nyo. So kung ano yung tinanim nyo sa isip nyo, mga kapiksi, yun yung aanihin nyo sa 3D nyo or sa physical reality nyo. Kapag nagtanim kayo ng kasaganaan, pagpapasalamat, kasiyahan, in short, positive thoughts, positive emotions, yun din yung aanihin nyo sa inyong physical reality, mga kapiksi. Pero pag kayo ay palagi nagtatanim ng problema, problemado na nga kayo, di ba? Tapos palagi nyo pang iniisip yung mga problema nyo, nagtatanim kayo ng kalungkutan, ng hinaing, ng reklamo, no, sa isip nyo, mga kapiksi, yun din yung paulit-ulit yung aanihin sa iyong physical reality, guys. Kaya ako kayo palagi sinasabihan, guys, na think positive, no, kasi yung tinitink nyo, yung iniisip nyo, yun na yung tinatanim nyo, guys. Yun na yun, okay? Eksaktong-eksakto yun na yun. So, pag palagi kayo nagrereklamo sa buhay nyo, tinatanim nyo rin yun ulit pabalik sa isip nyo. And paulit-ulit nyo rin aanihin yung mga problema na yun. Okay? So, think positive, guys. It's never too late. Kahit anong edad pa kayo, kahit matanda na kayo, yung iba dyan nagko-comment. Kasi, guys, no, senior na po ako, may pag-asa pa ba ako? Pwede po yan. Basta, binabago nyo yung mga tinatanim nyo sa isip nyo. But you also have to wait hanggang sa mag-reflect siya sa inyong physical reality, mga kapiksi. Okay? Sana naintindihan nyo, guys, kasi paulit-ulit tayo dyan, pero iba pa rin yung sana naintindihan nyo talaga. So, i-mind nyo na yan, guys. Mind, mga blessings, pagpapala, kasaganaan. Okay? And then, we have evidence, mga kapiksi, no? For some of you, ibig sabihin nito, pwedeng nakakakita kayo ng evidence sa physical reality nyo kung ano yung mga pinagdududahan nyo, mga kapiksi, kung ano yung pinagbubuhusan nyo ng attention. So, kung positive yung tinatanim nyo, positive yung iniisip nyo, positive din yung makikita nyong evidence. Kung negative naman yung mga tinatanim nyo, syempre, negative din yung makikita nyong physical reality. So, in short, let's say, for example, sa relasyon, ito yung madalas no? Sa relasyon, pinagdudahan mo yung jowa mo, naku, baka meron siyang iba, naku, baka meron tong kinakatagpo. Syempre, yun yung tinatanim mo, yun din yung aanihin mong evidence, okay? Pero pag palagi mong iniisip na, ay, hindi, loyal sa akin yan, ay, hindi, faithful sa akin yan, di ba? Yun din yung makikita mong evidence na faithful and loyal siya sa'yo. So, ikaw yung nagtatanim yan, mga kapigsi.
Kung ano yung hinahanap mo, yun din yung makikita mo. Okay? So, comment down below if naintindihan nyo, naunawaan nyo yung mga mensahe sa inyo, guys. Tingnan natin yung ganap sa inyo. Ito, guys, no, i-mind nyo na yung mga blessings na yan. So, tingnan natin yung ganap sa inyo, guys. Shuffle natin to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup, bagong-bagong course, mga kapiksi. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Cancer, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Meron tayo, guys, presence ng another fire sign dito, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi, or you may be dealing with another fire sign, guys. Ito, this is both negative and positive, pero hindi siya masyadong negative, mga kapiksi, no? For some of you, ito kasi, guys, yung iba sa inyo, sa negative side, nakaka-experience kayo ng mga emotional pain, no? Ibig sabihin, mga sakit ng kalooban, mga sakit sa dibdib, mga kapiksi. And yung, pero ito, guys, parang I'm sensing na nag-gain kayo ng wisdom, no? Ibig sabihin, natututo kayo dun sa mga sakit, sa mga pain na na-experience nyo, mga kapiksi. You're gaining wisdom and you're starting to understand, parang naiintindihan nyo na yung mga lessons kung bakit nangyari sa inyo yon, no? Naunawaan nyo na kung anong purpose ng mga experience na yon sa buhay nyo. So, hindi siya, kumbaga hindi kayo talo, no? It's a win-win for you, mga kapiksi, kasi unti-unti mo nang naintindihan yung sitwasyon mo. And ang maganda dito, guys, is nagkakaroon kayo ng mga positibong pagbabago, positive changes na parang hindi mo rin inaasahan, no? Parang yung, kumbaga parang nagbabago na yung perspective nyo sa buhay, mga kapiksi, gumagaan na, no? Natututo na kayo mag-move on, gumagaan, as in gumagaan talaga, guys. And parang hindi mo rin in-expect na magiging ganito yung nararamdaman mo, given na parang yung nangyari sa inyo in the past is parang medyo mabigat talaga. Pero parang imbis na magmukmok kayo and imbis na parang isumpa nyo yung buhay, iba yung naging epekto niya sa inyo, no? Naging positibo yung epekto niya sa inyo, na sabi ko nga, naintindihan nyo and you gain wisdom, mga kapiksi. And nakikita natin na dito, dahil sa ganyang kaganapan, unti-unti talagang nagkakaroon ng progreso yung buhay mo, unti-unting nagkakaroon ng positibong pagbabago, mga kapiksi. Especially kung namumroblema kayo sa pera, guys, kasi for some of you, may mga good news na paparating sa inyo when it comes to money. And ito mga good news na to, ito yung mga magiging ito yung mga magiging solusyon sa mga money problems nyo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon kayo ng problema sa pera, mga kapiksi. Pero sabi ko nga sa inyo, guys, may mga good news na dadating sa inyo, na pwede nyong pagkakitaan, pwede nyong maging source of income, or pwede maging additional na source of income or maging solusyon sa mga money problems nyo. Okay? So, ito, guys, i-mind nyo na yung mga positibong pagbabago, positibong progreso, mga unexpected na tulong, yan, mga good news, no? Especially yung good news pagdating sa kaperahan, guys. I-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi. And eto, guys, this is an air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. So for some of you, maaring may air element din kayo sa inyong natal chart, and another water sign energy. Kung meron kayong problema sa isang specific person, guys, air sign energy,
nakikita natin na natatapos yung problema nyo with this person, especially kung ito ay sa pag-ibig, mga kapiksi. Pwedeng marikindle yung inyong relasyon. Ibig sabihin ng marikindle, maging maayos ulit yung relasyon nyo, mag-spark ulit, magkaroon ulit ng spark sa relationship nyo, mga kapiksi. Mag-end yung mga chapter ng problema nyo, especially kung mag-jowa kayo, mag-asawa kayo, boyfriend, girlfriend, ganyan. Nakikita natin na parang give up na. Parang give up na kayo sa mga problema. Okay? Parang tapos na yung mga awayan moments nyo, tapos na yung mga grabihan moments nyong dalawa. And sabi ko nga guys, parang this is more on pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, pwedeng magkaroon ng reconciliation or pagbabate. And sabi ko nga, for some of you, pwedeng mag-spark ulit yung inyong relationship kung gusto nyo guys. Okay? Kung hindi naman kayo magkakabate, or kung hindi kayo, let's say for example, hiwalay na kayo, parang nakikita natin na mag-move on na lang kayo, mga kapiksi, sa kanya-kanya nyong buhay. Pero parang nandun pa rin yung, parang pwedeng maritin yung friendship, o kaya naman parang yung civil kind of relationship na yung tamang pakikisama lang. Pero yung mga galit, ganyan, nawawala na yung mga galit, yung mga anger, resentment, yan. So, nawawala na yung negative energies. Natutunaw na, kumbaga. And yun yung gusto natin, guys, no? Para talagang magaan sa buhay. Magaan yung buhay, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito guys, i-mind nyo talaga itong mga positibong pagbabago na to, itong mga good news sa kaperahan guys, at saka itong reconciliation kung gusto nyong magkabati kayo ng person nyo, mga kapiksi. So buno tayo ng isa pang card dito para sa inyong additional message guys. Respect, survival, liberation, freedom. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na this is more on dun sa love, mga kapiksi, no? And yung para nagkakaroon nga kayo ng freedom guys, kasi nga diba sabi ko sa inyo, yung iba nagkaroon ng mga emotional pain, but at the same time nag-gain kayo ng wisdom, mga kapiksi, and parang napalaya nyo yung sarili nyo dun sa mga negative na aspeto ng buhay nyo guys, and nag-iba talaga yung perspective nyo, mga kapiksi. So parang napalaya nyo na yung mga sarili nyo sa mga negative emotions guys, and ganun din sa pag-ibig nyo dun sa love. Parang pwedeng nakasurvive kayo or makakasurvive kayo sa pag-ibig nyo. It's either kung kahit na together pa kayo or magkahiwalay na kayo, parang nandun pa rin yung respeto, and ang nararamdaman ko is nare-release guys lahat ng negative emotions, no? Kasi yung mga negative emotions, yun talaga yung nagpahirap sa inyo. Anger, hatred, resentment, grudges, yan. So talagang nawawala siya sa buhay nyo, and parang napapalitan lang ng mga magandang perspective sa buhay. So you're just enjoying your life, mga kapiksi. Okay? Alright. So napakaganda ng mga messages for you guys. Comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.